Buti na lang po talaga at natuloy ang investiture ngayon ni Mickey dahil kagabi pa naulan dito sa amin. In fairness naman sa batang to, siya na ang gumising sa akin at 5:30 na daw. Kapag mga regular na araw, ay hindi yan nagising ng maaga at ginigising ko pa, pero ngayon excited yarn. First time niya kasi a-attend dahil nung kinder siya at grade 1 hindi ko siya pina-attend. Feeling ko kasi hindi pa rin niya maa-appreciate yun. Tapos ngayong grade 2 sabi niya a-attend na daw siya. Hindi ko na nga siya binili ng uniform dahil yung suot niya isinambot niya pa yan kay Kuya Brent. Naaalala ko nung grade 2 si Kuya Brent, sumali pa yan ng kawan. Dumayo pa kami ng Batangas City. Sayawan ba yun sa Boy Scout? Basta kawan ang tawag dito sa amin. Tapos labanan pa yun ng sayaw. At yung uniform na yan kay Kuya Brent luwag na luwag. Tapos kay Mickey sikip. Dahil nga po naambon nga ngayong umaga at gustong sumama nga ni Kuya Brent humiram muna kami ng kotse kila Tita Adi. Nakita pa nga namin sila Mama Che dito sa labas kaya sabay-sabay na po kami pumasok. Aba, yung magkuya nga feeling close na tayo, bumitaw sa isa't na animo, kasali pa rin siya sa Boy Scout. Kahit nga po maulan dito sa amin, makikita mo marami pa rin talaga attend ang investiture ngayong araw. Wala namang gagawin talaga dito si Kuya Brent. Wala lang daw talaga siyang kasama sa bahay kaya sumama na rin dito sa amin at manonood na lang daw siya. Talaga naman tong dalawang to, kapag oras ng pasok, tanghali na yung magising, pero ngayong mga walang pasok, excited gumising. Dito po ito sa paaralan ng elementarya ng San Vicente, Santo Tomas, Batangas. O diba buong buo. At dahil medyo maaga pat hindi pa nga dyan nagsisimula, pumunta muna kami dito sa classroom ni Mickey Boy at nakita niya pa iba niyang classmate. Aba, sumali pa sa dito sa abuka ka, apala ka, kahit nag-iisang lalaki lang. Hindi rin naman po nagtagal, siguro mga 10 minutes pinatawag na sila para pumila. At maganda nga ang panahon ngayon, hindi naambong kaya siguro sinasamantala na din. Kabaligtaran nung umattend ako dati kay Kuya Brent. Naku naman, sa sobrang init naman, Diyos ko, para kang mahihimatay. Nakarubber nga rin po dyan si Mickey Boy at hindi ko nga pala napansin na wala na nga pala siyang black shoes at hindi ko na nagawa ng paraan. Kaya hindi naman halata. Hindi pa nga po talaga makapagsimula ng ayos dyan dahil makukulit kami mga magulang at ayaw umalis sa gitna. Tinanawagan na nga yung nasa unahan ng mga magulang daw umalis at hindi naman daw sila i-investituran. Diyos ko, day. O diba, alam yun ako sa nagmana yung makukulit na batang yan sa kanila ng mga magulang. Sure. Eto nga si Mickey Boy, halata mong chismoso. O diba sa pila, hindi mauubusan ng kwento sa katabi. Pampalipas oras niya nga daw po para hindi siya mainip at hindi pa nga makapagsimula at pinapaalis yung ibang nanay dito. Isa talaga to sa masasabi kong na-miss ko ng pagkabata ko dahil hindi ako nakapagsuot ng ganito dahil wala nga kaming pambili at hindi kami makasali-sali dyan. Markers! Ball E! Patrol behind markers! Ball E! At kung hinahanap niyo naman si Kuya Brent, ayun, nasa kabilang building, doon pala tumambay para kitang-kita. O nga naman, mindset ba? Nagkahiwalay kasi kami niyan. At sa paghahanap ko, ayun, nakita ko rin siya. Pangaliban. Kasama din po ang ating sa chess. Kasama pong coach ay si Ma'am Marites Ibaga. At ito na nga po sinasabi sa hula, nagutom na si Kuya Brent dahil wala pa siyang almusal. Kaya niyakag muna ako dito sa Alphamart at nagpabili ng hotdog sandwich at siopaw. At pagbalik nga po namin, nawala ang mga bata, pinasilong pala at lumakas ang ulan. Kaya tamang-tama ang pagbili namin. Pinagminrenda rin namin si Mickey Boy dito. Kasama niya nga rin po dito ang tropa niyang si Kuya Chosen. Para nga daw po husay ang daldalan nila. Nagtabi na at sinasamantalang nakaupo sila dahil kanina pa nga sila nakatayo sa labas. Yun nga lang malakas pa ang ambon sa labas kaya nalilumpa sila. Hindi pa sila nabibinyagan, ganun.
Nung nakita po nga nila pagkatila, ipinapila na nga po sila at eto lumabas na si Haring Araw, sasamantaling na daw nila nang matapos. Nangangati na nga po yung ulo ni Mickey Boy sa sombrero kasi pinagpapawisan na siya. Hindi siya talaga nagupitan ng ama niya kagabi dahil maaga nga siya nakatulog, kaya eto ang haba-haba ng buhok. Shout out na nga rin kay Maring Mane na talagang tumawag sa akin nang hindi ko makita kung saan room ba napapasok si Mickey Boy. Abay, ikot na ako eh. Yung kanina nga panahon na malamig at talagang aambon-ambon, ngayon naman ay uminit na, kaya ang mga mukha ng mga bata ay mga nakasimangot na at nasisilaw na sa araw. Napansin ko nga may winawagayway ni Mickey Boy, naku, putol na pala yung kanyang kandila. Ang pagkalik ko talaga ng batang ito, paano mo pa yan magagamit? At dahil nagmamadali na eto, nag-start na ang Cub Scout. O diba, mabubulol pa siya. At ito nga ang apo ko na si Gray, kanina ko pa hinahanap, hindi ko napansin ay nandito pala sa dulo. Pabilog na pag-siyempre. Maya-maya nga lang, ay kahit maaraw, ito na ambon pa rin, kaya iba nakapayong na. Hindi na nga rin ako makasingit dahil sa dami ng mga magulang na animoy sila ang bibinyagan. Tsa. Malalaki na nga ang patak ng ambon at kitang-kita nyo naman dito sa video ko. Pero sabi nga nila, the show must go on, tatapusin talaga. Hindi na nga lang po ako talaga nakipagsiksikan dyan at hinayaan ko na si Mickey Boy. Alam nyo naman ang gagawin niya at nag-practice naman yung mga yan. After 2 hours and a half, eto dineclare na tapos na daw. Talaga namang makakauwi na at nalakas na ang ambon. Kung naabot mo nga ito sa dulo, maraming salamat. O siya, bye!